Yan. Good afternoon po sa ating lahat. Yan. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Salamat po. Yan. By the way, ako po si Ron from Every Nation Campus May Kawayan. Yan. Lagi po ako makikita sa 10 a.m. service. At ngayon po ay wala si Pastor Ray kasi ngayon po ay nag-officiate siya ng kasal. So, pag-pray po natin, no, good weather. Hindi ko lang po alam kung tapos na. Yan, kasi sino po dito yung masaya na medyo maulan na po ngayon. Medyo yung init ng... so, baka iba yung context, no? Baka sa iba kasi ayaw ng umuulan. Pero so far, thankful tayo na medyo nabawasan na yung init. Yan. At ipag-pray natin na sana hindi umulan hanggang May 25. Yan. Kasi sa May 25 po ikakasal si Coach Rosie. Yan. May burger ako mamaya sa'yo, Coach Rosie. Yan. Pero ngayon, as we start and as we end our series, Always Enough, sino po sa inyo dito yung appreciate yung series natin? Yan, as we talk about this 3-week series na Always Enough, actually, pag tinignan po natin to, yung series po natin na to ay sobrang relatable and at the same time, sobrang engaging siya. Hindi lang dahil na yung mundo natin ngayon ay parang tumatumbling when it comes to economic crisis. Na hindi lang relatable at nakaka-relate tayo sa series ito dahil lahat ng gas ata ngayon, medyo pababa na, pero hindi lang dahil tumaas ang diesel, kaya parang feel natin yung series na to, but because it portrayed the very reality that we are experiencing bilang isang Kristiyano. Totoo po ba na experience niyo po yun? Sino po sa inyo yung nakaka-relate kayo dito sa not enough? Naranasan natin not enough, di ba? Naranasan natin maging just enough. Later, pag-uusapan po natin yung more than enough. So, totoo po, no? Kumbaga, hindi lang sa panahon natin yan, but nakita natin dito that through the series, parang ginaganon niya yung puso natin. And nung week 1, we've talked about not enough. Sino po sa inyo dito yung nandito kayo ng not enough? Dito po? Di ba? Ano po yung natutunan natin doon sa not enough? Na may mga pagkakataon na may not enough season talaga sa buhay ng isang Kristiyano, ng mananampalataya. At hindi ibig sabihin ng not enough ay iniwan ka na ni Lord. Kasi may mga pagkakataon, kahit ang tagal na nating Kristiyano, kahit ang tagal na natin sa ministry, may mga pagkakataon pa rin sa buhay natin na pag nakaka-experience tayo ng not enough, ang lagi nating sinasabi, nakalimutan na ako ni Lord. Nakalimutan na ata ako ng Diyos, ito na yung nangyayari sa akin. Pero nung first week ng series, natutunan natin na may mga pagkakataon talaga na may not enough, kasi ito yung pagkakataon natin para matutunan kung sino si God. Nakita natin doon na, kumbaga, may mga pagkakataon na inaalaw niya yung hunger. Diba sabi nga sa Deuteronomy, na mana lang yung kinakain nila. So that maintindihan nila na ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, but sa salita ng Diyos. So sa susunod na darating tayo sa part ng buhay natin na not enough. Hindi na natin sisihin si Lord na kinalimutan mo ako. Pero Lord, ano yung gusto mong matutunan ko sa sitwasyon na to? And week 2, just enough. It's normal for us to receive things because si God is the God who provides. At ang goal ng mga bagay na nare-receive natin is to glorify Him. To give Him thanks. Okay po? So ngayon, pag nakaka-receive na tayo ng mga bagay na nare-receive natin, kahit may mga pagkakataon na medyo undeserving tayo dun sa bagay na yon, ang unang dapat natin ginagawa ay magpasalamat sa Panginoon. Diba? I-credit natin sa Kanya kasi siya ang dahilan nung bagay na yon. And right now, as we end our series, we're going to talk about more than enough. Sabi nga po natin, more than enough. More than enough. And siguro, yung iba will tell me, Coach Ron, yan, mukhang hindi ako makaka-relate dyan because pag tinitignan ko yung sarili ko, parang nandun ako most of the time sa not enough. Parang hindi ako makaka-relate ata sa more than enough. Okay? So later pag-uusapan natin yan. Actually, tinignan natin yung pag-uusapan natin ngayon, this is not about accumulating things. Na para masabi natin na, okay, more than enough. Paano makaka-relate ako dyan? Siguro kasi ituturo dyan ay, ano ba, magkaroon ng magantong maraming bagay. Hindi po, okay? So ang pag-uusapan natin, this is not about accumulating things, but this is about, so kumbaga, ang hope natin is throughout the series, na intindihan na natin na yung God na tapat at mabuti at pagmahal at promise-keeping is already giving us the blessings sa buhay na to. Okay po? So kumbaga makita natin yan, this is not about accumulating things, but lahat tayo dito at some point,
naranasan na kasi natin yung pagmamahal at biyaya, grace and mercy ni God. Okay? At some point din, pag tinignan kasi natin more than enough, ang lagi nating nakikita ay yung dami ng ipon. Okay? Ang dami na, again, wala pong masama doon, pero tatandaan natin, pangatlong linggo na po ito, na provision doesn't always come dun sa form of finances. Kung ikaw ay buhay ngayon at humihinga at may damit ka, ibig sabihin, may grace na ibinigay si God para sa ating lahat. And right now, kumbaga, yun yung pag-uusapan natin. Bakit po mahalaga at bakit importante po yung pag-uusapan natin? Kasi makita natin na ang pinaka-danger sa buhay ng isang Kristiyano na makalimutan si Lord at hindi na matandaan lahat ng mga bagay na ibinigay niya sa atin, ay most of the time, hindi siya dun sa part ng not enough, hindi siya sa just enough, but ang danger ay nasa part ng more than enough. Na most of the time, dun yung pagkakataon, nakakalimutan natin na yung Diyos nga pala yung nagbigay sa atin. Yun yung titignan natin ngayon as we end our series. And start dun sa part ng more than enough. Paano nga ba tayo bilang isang Kristiyano na mahubog ng salita ng Diyos para magtiwala sa kahit anumang season ng buhay natin? Sa not enough, sa just enough, and sa more than enough. Okay po ba? Pwede ko po bang invite ng lahat na tumayo as we start to read our passage in Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 20. Okay? Buksan po natin yung mga Bible natin sa Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 20. Yan, ano pong page sa mga Bible po natin? 88. 88. Hanapin nyo lang, pag nasa 88 na po kayo, hanapin nyo lang po yung malaking number na 8 and maliit na 11 hanggang 20. Pag nandiyan na po, sabihin po natin, Amen. Amen. Okay, let's read. Take care lest you forget the Lord your God by not keeping His commandments and His rules and His statutes, which I command you today. Lest when you have eaten and are full and have built good houses and live in them, and when your herds and flocks multiply, and your silver and gold is multiplied, and all that you have is multiplied, then your heart be lifted up, and you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery, who led you through the great and terrifying wilderness, with its fiery serpents and scorpions and thirsty ground, where there was no water, who brought you water out of the flinty rock, who fed you with the wilderness with manna that your fathers did not know, that He might humble you and test you to do you good in the end. Verse 17, beware, lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day. And if you forget the Lord your God and go after other gods and serve them and worship them, I solemnly warn you today that you truly perish. Like the nations of the Lord makes to perish before you, so shall you perish, because you would not obey the voice of the Lord your God. Let's come before the Lord in prayer. Panginoon, we ask for your grace and your Spirit to open our eyes today. Lord, as we end our series about the provision, God, that you are always enough. Lord, ang prayer namin ay makita namin kung sino ka. So that, Lord, itong mga natutunan namin at matututunan namin ay hindi lang siya nasa isip namin at hindi lang siya parang alam lang namin. But we will be able to trust you, to rely on you, and to depend on you. Lord, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, makaupo na po tayong lahat. Yan, sino po dito yung nakabisadong na yung Deuteronomy chapter 8? Yan, so 3 linggo po natin pinag-uusapan yan. Yan, sana po may kabisado na natin kahit nakapikit po tayo. Pero kung titignan po natin yung napag-usapan natin kanina, yan, ko lang po dun sa, kung titignan po natin yung napag-usapan natin kanina, yung
passage na binasa natin, ayan, makikita kayo ang daming topic or ang daming word about remembering or forgetting. Yan, siguro parang sinulat po talaga siya para sa mga medyo nakakalimot na. Sino po dito yung medyo nakakalimot ka na? Natuklasan ko po na ang pagiging makalimutin ay hindi lang siya pang senior years. Pero even may mga bata na ang bilis makalimot. Isa na rin po ako doon. Nakakalimot din po ako. Pero pag binasa po natin yung passage, makita natin na in this passage, forgetting God is not just an issue of the mind. Okay? Nung binasa po natin siya, nung sinabi ni Moses dito na when we forget God, hindi lang po siya yung issue of the mind na may nakalimutan lang po tayo or memory failure. But it's the issue of the heart that eventually affects kung paano natin nakikita si God or paano tayo nagbe-behave toward kay Lord. So when Moses say, take care lest you forget the Lord, Moses is not saying na yung mga Israelites ay nakalimutan si God agad. Na parang, kasi po dito yung pumasok ka sa kwarto, tapos parang nakalimutan mo kung ano yung kukunin mo o gagawin mo. Yan. O hula ko po, hindi niyo po natatandaan kung napatay niyo yung gasol pagpunta niyo dito ngayon, no? O, kinabahan, may nag-message sa bahay. Di ba? Hindi po ganun yung forgetfulness na tinutukoy ni Moses nung sinasabi po niya yung mga bagay po na to. Okay? So, makita po natin dito na parang yung gusto niya pong ipakita dito is yung forgetfulness na when they experience yung mga bagay na na-experience nila for 40 years at na-experience na nila yung prosperity, ay makalimutan na nila si Lord. Kung tatandaan po natin, no? Hindi nila makakalimutan agad si God. Hindi yun yung parang memory failure kasi for 40 years, kasama nila si Lord sa wilderness. But this forgetfulness, is about this. Prosperity could slowly change their posture towards the Lord. That's the reality. Yun yung pagkalimot na binabantayan ni Moses dito. Medyo sounds familiar po ba? Di ba parang may mga ganitong experiences po tayong maririnig. But hindi po tayo yun. Baka nasa ibang time po ng service. Pero di ba yung when we experience yung mga bagay na to, hindi naman sa ayaw na natin kay Lord agad. Pero parang medyo si Lord ay naging genie na lang. Or medyo lumiit yung tingin natin kay Lord. Lord, mga times na iniiyakan natin si Lord. Lord, kailangan ko nito. Diba sobra yung promise natin na sige Lord, pag nakuha ko to Lord, pag sinagot mo, magpapaka-active na ako from 10 a.m. 12:30 to 4:37 at 4:30 service, mag-serve na ako sa iyo. Pero nung nakuha na po natin, 1 week, pwede pa. Pero medyo nakakalimutan na natin si Lord. Okay? So makikita natin dito na yun po yung context ng binabasa natin na dati ganito lang yung mga Israelites, pero ngayon, darating yung panahon na ito yung mga experience nila. So, ngayon, ang titignan po natin, paano remember ba yung gustong gawin ni Moses so that hindi tayo mapunta dun sa part na yun? Sino po sa inyo dito yung gusto nyong makalimutan si Lord? Sino yung ayaw? Okay, ayaw po natin lahat. So, yun po yung titignan natin. So, unang point po makita natin, we remember God as we obey God. Basahin nga po natin. We remember God as we obey God. So pag tinignan natin yan, paano kunyari yung mga nagsasabi na hindi ko naman nakakalimutan si Lord. Yan, lagi ko naman siyang naalala, lagi ko nga siyang sinasabi. Nasa prayer ko siya palagi. Pero kung titignan po natin, yung verse dito, sabi po dito, take care lest you forget the Lord your God by not keeping His commandments and His rules and His statutes which I command you today. Week 1, ito po yung sinasabi ni Pastor Ray sa atin. Di ba? Na hindi lang ito yung nakakalimutan mo si Lord, pero hindi ka na sumusunod at nag-o-obey kay Lord. Pag sinasabi ko po yun, sinasabi ko rin po sa sarili ko yun. Na hindi na rin ako sumusunod at nakakapag-obey kay Lord. Verse 1 is very crucial kasi ang gustong ipakita dito ni Moses defines forgetting through not doing the Lord's commandments.
Kaya nga po yung sabi niya take care lest you forget the Lord your God by not keeping His commandments. Importante po yung word na by dito. Kasi Moses is not merely saying na if you forget God, then eventually sa susunod na mga linggo, hindi ka na o-obey sa Kanya. Or makakalimutan mo na siya. He is showing that to forget God is to neglect obeying God. Makita po natin yan. To forget God is to neglect na i-obey si Lord. Hindi po ito nakalimutan mo lang. Okay po? Sa kultura po natin, makita natin na sino po dito yung extra nasabihan ka na ng nakalimutan mo na ako eh. Ganun, di ba? Pag sa mga yun, lagi naming naririnig po yun, mga pag-love life, ang usapan. Yan, nakakalimutan niya na ako eh. Lang pag tinignan po natin yan, sa relationship din, even sa mga friends, sa magtutropa, di ba? Or mag-asawa, mag-jowa, di ba? Pag sinabihan tayo na nakalimutan mo na ako, hindi naman ibig sabihin yun na nakalimutan nila yung pangalan mo at yung being, yung existence mo. Pag sinabi nilang nakalimutan ka na nila, kumbaga, baka yung ginagawa mo dapat, yung duty mo or yung devotion mo para doon sa kaibigan mo, ay hindi mo na nagagawa. Yung parang, nakakalimutan mo nang mag-good morning sa akin. Di ba? Parang nakalimutan mo na nga ako. Di ba? Parang sa mga or pag sa mag-asawa, pwede yun. So, hindi siya memory failure but hindi na natin nagagawa yung commitment na ginagawa natin sa tao na yon. So again, why is this important sa kung ano yung pinag-uusapan natin? Ano ba yung gustong sabihin ni Moses dito? Israel, for 40 years in the wilderness, they were in total dependence kay Lord. Makita nyo, di ba? From slavery sa wilderness, di ba? Hanggang dun sa mga kalaban nila. Hanggang pinatigil pa ni Lord daw yung yung sun. Di naman, kumbaga sa lang naman yon, hindi naman sa Bible yun, pero kumbaga tumigil talaga yung mundo. Pero nakita nyo kung gaano nag-provide at kumilos si Lord from enemies. Diba? Pinadalhan sila ng mana. Yung mana daw po yun daw ay piyaya. Kasi piyaya ng Diyos. Okay. Kaya bilog daw po na parang hindi mo maintindihan. Masarap, diba? Nung ayaw na nila ng piyaya, ng mana, ano nang sabi nila? Gusto namin ng meat. Anong ibinigay ni Lord? Binigyan ng hindi lechon po. Yan, binigyan sila ng quail. Diba? Sobrang provision. And ngayon nakikita natin, ilang araw na lang. Kumbaga, ilang embot na lang, darating na sila sa promised land. Sa pinangako ni God. At doon sa land na yon, ma-experience na nila yung prosperity ng land. Yung blessing, yung abundance ng land. Na ang description pa nga, flowing with milk and honey. Diba? Ganun ka-blessed yung lugar na yun. And ano ngayon yung magiging problema? Ano yung magiging problema pag nandun na sila? When they don't continue to obey God, to rely, to surrender, and to train themselves na Lord, hindi ko kaya apart from you. That's why susunod ako. Yun po yung mangyayari. Na yun yung ginaguard ni Moses dito. If they don't obey God, at pag hindi nila tinuruan yung sarili nila to train God, diba, makakalimutan nila si Lord. Kaya sabi dito, lest when you have eaten and are full and have built good houses and live in them, and when your herds and flocks multiply, and your silver and gold is multiplied, and all that you have is multiplied, ano sabi sa next? Then your heart be lifted up. And you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery, who led you through the great and terrifying wilderness, with its fiery serpents and scorpions and thirsty grounds, where there was no water, who brought you water out of the flinty rock, who fed you in the wilderness with manna, that your fathers did not know, that he might humble you and test you to do you good in the end. So yun po yung gusto na gustong gawin ni Moses para sa kanila. Na kumbaga, for them to prevent, na makita, na ilabas sa equation si Lord. Anong solusyon? Is to keep on obeying God.
keep on relying God. Na magtiwala at patuloy na sumunod. Alam, minsan kasi may mga pagkakataon na kumbaga, okay naman yung buhay natin. Pero bakit natin ginagawa yun? Kasi, yun yung reminder natin na, Lord, hindi ko kaya apart from you. Diba, parang ano po yan parang siguro yung, minsan mahirap naman talagang mag-obey. Pero para po yung maliit na bato sa sapatos po natin. Diba, parang, unease pag meron tayo. Tsaka parang ano din po yan, parang pag-gym. Diba? May mga pagkakataon na kailangan mong i-discipline yung sarili mo. Yan, hindi na, kumbaga kailangan mong mag-train. Kasi naniniwala ka na, kumbaga, apart from doing this, possible na hindi mo makuha yung ginugol mo. Kaya tinitrain natin yung sarili natin. Again, sa context naman ng pag-gym, hindi lang naman yung solely. Pero nakita niyo po yung idea? Next pa po, di ba? Yung pag-review. Di ba? Ginagawa po natin yan na minsan kahit alam naman na natin, di ba nag-review pa rin po tayo. Sabi nga ng si Boss Rock dito, isa sa mga yun sa amin mas okay na may tulog kaysa may review. Oh. Pero dapat nakikinig ka sa classroom. Kasi mas okay na fresh ang utak. Yan. So, para sa mga estudyante na nandyan, yan, matulog po tayo. Yan, para mas fresh ang utak. Ano ba po? Di ba even yung pagda-diet? Sino po dito yung nagka-calculate ka ng calorie? Yan. Si Coach Bench, wala lang po siya dito. Pero lagi po yung may calculator sa utak niya. Yan, nakaano na ba ako? Nakakain ako ng choco butternut. Ang laki ng calorie nito. Yan. Diba? Kumbaga, minsan at some point, ang hirap niya, kasi nga, gusto kong kainin lahat Pero we are training ourselves to obey God. And at the same time, alarm clock. Diba? Kahit pag nag-a-alarm ka, yung katabi mo yung nagigising. Tapos ginigising ka na lang niya. Yan, ganun mo ba? Diba? Pero kumbaga, diba, at the end of the day, hindi inuunahan mo na yung alarm clock mo. Sino po yung inuunahan mo na yung alarm clock mo? Oh, diba? Ibig sabihin, nasanay na po tayo. So, kumbaga, ito po yung gustong ipakita dito. Na kaya natin ito ginagawa kasi at some point, we know na kailangan po natin siya, na we depend in a sense na hindi talaga, kumbaga, hindi natin kaya pumunta doon sa goal na yon kung hindi natin gagawin yung mga bagay na to. And kung titignan po natin, parang katulad din po ng sinabi ko kanina, no, na again, pag sinasabi ko po na kaya tayo nag-obey, kasi we acknowledge na hindi natin kaya, and we depend and we rely to God. That's why we do yung command ni God. And sometimes, mga pagkakataon, na Coach Ron, parang hindi naman ako para dyan, kasi ako lagi ko namang natatandaan si Lord. Yan, sino po dito ang lagi natin natatandaan si Lord? Dapat lahat po tayo. Natakot na no? Di ba lagi naman, no? Natakot na po. Di ba parang, hindi naman ako para dyan kasi lagi ko natatandaan si Lord. Lagi ko kasi sinasabi na weak ako At nakadepende sa Kanya. Di ba? Hindi ko kaya pag wala si Lord. Oh, minsan ganun po yung mga natin, no? Yung mga dialogan natin. But most of the time, ang nakakalungkot po doon is, sa mga moments na yon na kahit sinasabi natin or sinasabi natin o lagi nating ina-acknowledge that we are weak, but minsan makita natin na kaya na nating i-prove na hindi talaga weak yung tingin natin sa sarili. Diba? Minsan ganun ko, Lord, hindi ko kaya on my own. I need you. Tapos minsan, pwede po tayong, kumbaga, kumbaga yung sampal ng katotohanan, akala mo lang yan. Bakit? Kasi kung titignan natin, in the last week, sabihin natin, tayo lahat, may isang linggo tayo, how much time do we spend grasping and striving to know God in His Word and in prayer, knowing na apart from God, hindi natin kaya gawin yung mga bagay na gagawin natin. Kaya kailangan nating mag-pray, mag-devotion, at isik yung salita ng Diyos. Nakita po natin, it's so easy to say that we are weak, but makikita natin na ang problem is not that we say that we are weak. The problem is that we think we're strong. That's why, pag tinignan natin yung devotional life natin, walang check. Genesis 1:1, Genesis chapter 2, wala. Kahit ako rin po, sinasabi ko sa sarili to. Kasi baka, sa salita lang natin that we are weak,
Pero hindi ka namang nakikipag-wrestle kay Lord para masabi mo that we are weak. Kaya pag tatanungin, kamusta po ang ating devotional life? Kamusta po ang ating pagsunod kay Lord? Kasi baka hanggang nasanayang salita na lang po na, Lord, kailangan kita eh. Pero when it comes to seeking the Word of God, spending time in prayer, di ba yung term na nakikiniig ka kay Lord, yung pakipag-wrestle kay Lord, na hindi ka aalis doon sa pag-pray hanggang hindi siya kumikilos, yun po yung kailangan. But the problem is that sometimes we think we are strong. That's why yun po yung gustong sabihin dito ni Moses. Magpatuloy tayo sa pag-obey, magpatuloy tayo sa pag-pursue, sa pagsunod kay Lord, kasi yun yung way natin na magpatuloy na mag-rely at magdepende sa Kanya. Kasi darating yung time when we experience yung mga bagay na to. Ay, Lord, okay naman eh. Hindi ko naman kailangan mag-pray. Yan, okay. Quiet time na lang ako. Dati may natandaan pa ako na, pag late ka na nagising, sa CR ka na lang mag-quiet time. Diba? But hindi, kailangan, kung naniniwala tayo na hindi natin kaya apart from God, seryosohin natin yung pagbabasa ng Bible, pagde-devotion. Kasi that's our way to depend. And makita natin yung kalooban ni Lord. Okay po? Pag tinignan po natin yung picture ng pagsunod, makikita po natin dyan yung picture ng Garden of Eden. Okay po natin? Yung pagsunod kay Lord, yung pag-rely sa Kanya is to being connected to the very source of life and blessing. Okay po? And makikita dyan, nung nag-disobey si Adam and Eve, anong nangyari sa kanila? Lumabas sila. Kumbaga dun sa presence, pinalis sila sa Garden of Eden. Because makita natin dun yung hindi pagsunod when we disobey God. Lumalayo tayo dun sa very source ng life. Diba? Lumalayo tayo sa very source ng quote-unquote provision ni Lord. Pag hindi tayo nag-obey at nag-rely, hindi tayo nagiging connected sa Kanya, sa presensya niya. Kaya minsan, di ba, huwag na tayong magtataka na kung pag ang ginagawa natin ay hindi align sa salita ng Lord, na-experience natin yung bad things in life. Di ba yung pag mga estudyante, pag nakakopya ka, tapos, Lord, nakakopya ako, Lord, di mo naman ako naalala eh. Parang sabi, Lord, ha? Di ba? Parang, hindi ka nga sumunod. And at the same time, ano pa po ba to? Yung mga, parang hindi po ako si Pastor Ray, yan natakot ko sabihin. Pero mga bishop po natin, nagtataka tayo, bakit tayo nagkakasakit? Kunya, may sakit tayo sa liver. Alam na po niyo yun. Diba? Hindi tayo natin ginagawa yun. Nag-disobey tayo kay Lord at hindi tayo pupunta sa source ng life. Tapos ngayon po magtataka tayo, bakit tayo nagkakasakit? Yung mga pagkakataon naman na may inaalaw si God ng sakit. Pero nakita niyo po yun, yung pag-disobey kay Lord ay paglayo sa very source ng life. Pag hindi tayo nag-quiet time, minsan nung makita po natin, nagpakwentuhan po kami dati na Pastor Ruby, na share din po namin. Pag hindi ka nag-quiet time, parang lumalayo ka sa source, di ba? At medyo minsan mairitahin ka. Yan, pag mairitahin po ako sa asawa ko, yan, baka hindi po ako nag-quiet time, no? Sorry. Pero yung ganun magkakataon na, doon mas pa-epic yung decision mo, doon ka mas napapatakos yung ibang taxi mo, yung mga, gano'n, di ba? Kasi hindi tayo nakapag-spend time with the source. Hindi yung kailangan natin gawin. Bakit? Kasi obeying God trains us to choose and remember Him even when it's not convenient or easy. So that when comfort comes, it will never place our dependence on Him. Okay ba? Kaya natin ginagawa yan. Kaya natin tinatrain yung sarili natin to depend kay God. Na kahit medyo okay na yung buhay, still naka-anchor pa rin tayo sa Kanya. Naka-anchor pa rin tayo sa Kanya. Okay po? Let's makita natin, we remember God as we acknowledge Him as the source. Kanina na po yung, kumbaga yung unang point na nakita natin,
We remember God as we obey God, as we obey Him. And again po, we remember God as we acknowledge Him as the source. Okay? Basahin po natin. Beware lest you say in your heart, my power and my mind, the might of my hand have gotten me this wealth. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant, that He swore to your fathers, as it is this day. Ngayon makita po natin na si Moses now shifts from action, kanina, obey, di ba? Kailangan mong matuloy mag-obey kay God as you remember Him. Ngayon, Moses shifts from action to the heart. Sa puso na po ngayon. Kanina, forgetting God looks like disobedience. Pero right now, sa passage na to, forgetting God looks like self-credit. It's about us. Sa atin na po ito. So, kung po, kapag tingnan po natin, it's very natural sa mga tao na ganito. Kasi sabi nga po na sa psychology, yan, may tinatawag daw kung cognitive distortion. So, yung cognitive distortion ay nangyayari daw siya in a way na parang tayong mga tao would have a tendency to interpret outcomes para i-protect yung or i-boost yung self-esteem natin. So, may mga pagkakataon, for example, kapag yung magandang nangyayari sa atin, na-promote tayo. Okay? So, sasabihin natin na, kumbaga totoo naman at some point. Pero parang lahat i-card mo, dahil ito sa akin. Ayan, sa team. Di ba? Naging na-promote yung team nyo, na-acknowledge. It's about me. Okay po? And pag may mga negative na nangyayari, medyo ina-attribute mo siya sa ibang mga bagay outside of yourselves. Of yourself. Para i-protect yung sarili natin and i-protect yung ego natin. And at the same time, pag nangyayari yung mga bagay na yun, it creates an illusion. Nag-create siya ng illusion. Kasi kapag pag-build natin, yung yung pag-credit natin sa sarili natin, is basically, parang yun yung kumbaga yung sinasabi natin na self-distortion. Sabi dito sa verse 70, beware, lest you say in your heart. Di ba makita natin na yung line na yan is very important because Moses is not describing something external. Dinidescribe ni Moses is yung internal na narrative na nangyayari. Yung illusion is not really the reality outside there. But yung illusion is something the heart tells itself. Nakikreate ng puso natin. So in this context, in Deuteronomy chapter 8, the illusion is a belief na tayo yung source ng lahat, ng buhay, ng success, ng security. Ako ang dahilan kung bakit ako buhay ngayon. Ako ang dahilan kung bakit ganito yung business ko, yung everything about me, yung pamilya ko maganda. Ako to. It's all about me. And makikita natin, may yung illusion, hindi lang siya, kumbaga, bigla ang nag-form. But yung illusion ay, kumbaga, unti-unting nag-form yan, hindi siya biglaan. Ano pong nangyayari dyan? So, may mga pagkataon na, binibless tayo ni Lord. But God blesses us. Then, life becomes comfortable. After knowing comfortable ng buhay, ano naman po yung next? Yung dependence, yung devotion, and yung obedience decreases, and yung gratitude ay mawala. Dati po nung medyo, bata-bata po ako, natawa may ganun po akong pagkakataon na yung devotion ko, January, January, tapos medyo kumukil yung buhay, nung binasa ko siya nung bandang September na, parang hindi ko pala nasulat. Kasi nakalimutan ko na si Lord. Kasi medyo naging okay na, medyo naging kampante na yung buhay. And doon natin makikita Diba, ano pa yung next? After na mawala yung gratitude, yung self-credit naman yung mag-increase. Na baka ako talaga to, baka talaga magaling ako. Baka talaga
Wala eh. Ako lang to. And next dyan, doon na nag-create yung illusion na tinatawag. Pag may illusion na, it's about us na, hindi na tayo ganong nag-eliminator. And, kumbaga, I believe na dahil dito sa mga bagay na to, kaya may yung idea ng thorn in the flesh. Naalala niyo ba yung thorn in the flesh ni Paul? Diba yung thorn in the flesh, yung, kumbaga, hindi alam ng mga Bible scholar kung sakit na to ni Paul, or ito ba yung guilt dahil marami siyang pinatay before siya maging Kristiyano. Pero yun po yung lagi yung sinasabi ng 2 Corinthians, na ang tagal niyang pinag-pray na mawala yung thorn in the flesh. Kasi pag may thorn in the flesh, parang nakihina siya. Diba? Ito rin po, bakit? Ba't siya nakihiwa? Kasi ito yung time niya to rely kay God. Diba? Parang 3 times I plead for the Lord na tanggalin niya to. But ano sabi ni Lord? My grace is sufficient for you. For my power is great in weaknesses. Baka yung reason kaya may mga bagay na hindi pa tinatanggal si Lord sa buhay natin ngayon is that matutunan natin yung tunay na pagdepende at pag-rely sa Kanya. Nung nakita natin na baka kasi nakakalimutan natin agad si Lord. So, again naman, pag nagkaroon tayo ng thorn in the flesh, hindi naman to yung parang, again, yung kalildas na bilang ni kanina na, Lord, pinakalimutan mo naman ako. Ba't ano mo tanggalin sa akin ito? But every time na may experience natin yun, it's not hindrance, but it's our way para mas lalong lumapit kay Lord. Yung mga weakness that we are experiencing is an opportunity to tap to the source of life. Okay po. Sabi dun sa verse, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power. Makita natin dyan, that is very radical. Bakit? Kasi hindi lang si God ang nagbibigay ng blessing, pero ano sabi dito? Siya din yung nagbibigay ng ability para makuha natin yung blessing na bibigay mo. Makita natin, God doesn't just give results, but He gives the ability. Diba? Ito yung usually na nakakalimutan natin eh. Nakakala natin is yung blessing na yun lang talaga. Pero pag nag-effort tayo to. Pero ganun na sabi dito, si God yung nagbigay ng ability. Diba? Si God yung nagbigay ng skill. Si God yung nagbigay ng intelligence. Kaya natin nagagawa yung mga bagay na yun. Si God ang nagbibigay ng opportunities. Si God ang nagbibigay ng discipline sa atin. Diba? Si God ang nagbibigay ng strength para gawin yung mga bagay na yun. And therefore, si God ang nagbibigay ng oxygen. At kung walang oxygen, hindi natin kaya gawin yung mga bagay na ginagawa natin. And therefore, si God ang source ng lahat ng bagay. So kung makita natin, even before success comes, nandun na si Lord. God is already the source. Hindi lang siya nagbibigay ng blessing, pero siya yung nagbibigay ng kakayahan sa atin. At makita natin dito, yung illusion, sinisira niya to. Yung root ng illusion na memory na sinasabi namin kanina. And next, ano ba yung makita natin doon? Remembering is intentional and not automatic. Ano sabi dito sa part mo? You shall remember the Lord, your God. Ano po yun? Alalahanin natin yung Diyos natin. Alalahanin natin siya. Maging intentional po tayo sa bagay na ito. Bakit? Kasi agad yung human ay hindi tayo naturally to think agad na i-credit kay Lord. Kasi ganyan may sinful nature tayo eh. Minsan, Lord, ako tayo to. So ano yung kailangan natin gawin na maging intentional tayo? Na i-acknowledge si Lord. Yung gratitude. Diba? Na maging deliberate. And kumbaga yung melody ay nandun. I-credit natin siya kay Lord. Diba? Kumbaga hindi na, kumbaga yung perspective na to, yung tamang perspective ay hindi automatic sa ating mga tao. That's why we need to ask God's grace na piliin natin araw-araw yun. Na mas piliin natin ibigay kay Lord lahat ng credit. That it's all about Him. Before tayong tuluyang makaliwa. And pag tinignan po natin yun, our success is tied to God's covenant.
not our greatness. Sabi po dito sa last part, no? Who gives you wealth, that He may confirm His covenant, that He swore to your fathers, as it is this day. Okay, makita po natin yung part na to, na yung bagay na ibinibigay ni God sa mga Israelites ng time na yun, it's not because they were great, but it's because yung Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sa covenant niya, kay Abraham, Isaac, and Jacob. Kasi pag tinignan nga natin doon, sabi nga dito ni God, di ba? Sabi sa Deuteronomy chapter 7, it was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you. For you were the fewest of all peoples. Di ba? Dala nga, kung ba hindi gala, nag-ano nga kayo eh. Paikot-ikot na kayo sa nesis, wala kayong bahay. Hindi kayo dahil sa magaling kayo or what, pero sabi, but it's because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers. So makita natin yung story dito is hindi siya yung kaya i-bless yung Israel kasi tingnan mo ang galing-galing nila, ang great nila. Pero ang narrative dito ay tingnan mo na yung Diyos ay tapat at mabuti sa kanyang mga pangako. Hindi nabasag ulit niya yung ilusyon na kaya-create natin sa sarili natin. Na it's all about us. Na it's about our strength, our intelligence. Kaya pag tinignan natin dyan, makita natin na pag niremove natin si God sa equation, kumbaga dinidistort natin yung very story at nagiging inaccurate. Bakit? Kasi lahat ng bagay na meron tayo ay galing kay God. Lahat ng strength na meron tayo ay galing sa Panginoon. Diba? Hindi lang po yung mga Israelite, but even us. Sabi po dito, blessed be the God and Father, sa Ephesians, of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Ano sabi dito? Yung blessing ni God with every spiritual blessing in the heavenly places, diba? Pinili tayo in Him, in Jesus Christ. Nasaan po yung pangalan natin doon? Wala po. Kasi makita natin doon na yung ginagawa ni Lord sa buhay natin, it's not because of our accomplishments, dahil na maging magabagit tayo na magulang, or dahil na maging excellent ang estudyante, but dahil ang Diyos ay tapat at tunay sa kanyang pangako. Yun po yung dahilan kung bakit meron tayo ng mga bagay na meron tayo. But we know the stories. As I end this, we know the narrative, the story of this. Ano pong nangyari? Yung mga Israelites, nagrebelde sila kay Lord. Pumili sila, hindi nila sinunod si Lord. At pag hindi sila nag-obey kay Lord, ano yung mangyayari? Anong letter F? Forget. Nakalimutan nila si Lord. Pag tinignan natin yun, if you forget the Lord your God and go after other gods and serve them and worship them, I solemnly warn you today that you shall surely perish. Like the nations the Lord makes to perish before you, so shall you perish because you would not obey the voice of the Lord your God. Hindi dahil sa pinarusahan sila ni Lord, pero dahil maalis sila sa very source of life. Mas pinipili nila yung mga bagay na nagbibigay sila ng quote-unquote ng temporary satisfaction. Not kay Lord. Pero alam niyo po, hindi lang siya yung Israel. But even tayo din po. Aside from the worship. Nakakalimutan din natin sila. And sometimes, wala man tayong mga idol na wala naman tayong Diyos-Diyos at po.
But sometimes, and most of the time, yung dependence, yung trust, yung confidence natin ay nakalagay sa ibang mga bagay. Minsan sa accomplishments, minsan sa tao, minsan sa trabaho, minsan sa dami ng ipon, and most of the time, dahil hindi na kay Lord yung dependence natin, dahil wala na kay Lord yung tiwala natin at hindi na sa Kanya alone, minsan na-experience natin. Hindi yung parusa ni Lord, but na-experience natin yung consequence dahil umaalis tayo dun sa source ng life, ng source ng provision, ng source ng presence ni Lord. And na-experience natin yung mga bagay. Pag tinignan po natin, nakakalimutan natin si Lord. Nakakalimutan natin na si Lord yung dahilan ng mga bagay na meron tayo. Minsan, valid naman din yung reason at some point. Because with all the things na nangyayari sa buhay natin, minsan, nakalimutan na natin maging grateful kay Lord. Nakalimutan na natin magtiwala at ibigay sa Kanya yung mga bagay na dapat para sa Kanya. Naalala ko lang po, share ko lang din po with my personal experience. Ako po ay hindi perfect. Alam naman po natin dahil tao din po ako. Kumbaga, marami po akong decision ginawa sa buhay ko na, kumbaga, ang epic fail. Estudyante pa lang ako until now. Pero there's this one experience na sobrang binago ni Lord yung perspective ko at nahintayin ko lang. Kasi noong mga nakaraan po, sobrang stress po ako. Kaya sa mga estudyante, sa mga ginagawa, hindi pa ako stress sa estudyante na pinapano sila. Pero with all things na nangyayari, daming bad decisions, ang daming emotion na ginagawa, na hindi nag-iisip. Pero natuwa po ako kasi isang gabi, na tulog po kami ng asawa ko. Tapos sinawakan ko po yung siya niya, good is buwan siya. Tapos, ang kulit po ng anak namin sa siya. So, sumisika po. And doon ko na-realize na, Lord, ang dami kong ginawang kalokohan, ang dami kong ginawang maling bagay. Pero still, your grace about na ikaw lahat ng bagay. Ito na maybe feeling ko, ang galing po at some point with the ministry na meron ako, na baby, maayos yung pakinuha ko sa asawa ko, but Lord, hindi. But it's all about you. It's all about your grace na na-experience mo sa buhay mo. And it's all because of God's faithful covenant na pinakita niya sa cross. The reason why we depend on the Lord, why we can trust Him, is that because He is a promise-keeping God. Because He is faithful to His promise. Siya ay tapat at magulong. As I end, gusto ko lang i-share tong story nito, The Footprints in the Sand. Sino po sa inyo dito yung alam niyo yung Footprints in the Sand? Yan, sa mga medyo matagal na po sa pananampalataya. Alam po natin yung Footprints in the Sand. And alam natin yung unang narrative nito na yung original narrative is that nung una, dalawang pair ang naglalakad sa pampang. Di ba? Kasi yung isang pair ay para sa kanya at yung isang pair ay kay Lord. At yung buhay nila ay naglalakad si Lord, salamat, ginawa mo to, salamat Lord, yun na-experience ko. And dumarating yung time na habang as time goes by, nakikita niya na parang, isang pair na lang. Kumbaga, Lord, iniwanan mo ako Lord, bakit ganito? Bakit parang ako na lang sa buhay ko na to? And at the end of his life, na-realize niya na kaya pala yung mga moments na isang pair na lang yun is that si God yung bumubuhat sa kanya. Hindi siya yung naglalakad na yun sa mga moments na hindi niya kaya, but it's God carrying him. Sometimes sa narrative natin, may footprints in the sun with the twist tayo. Yung pagkakataon na Lord, one pair
It's all about me. Lord, one pair. Ako to na-promote ako kasi ang galing ko sa interview Nag-perform ako Lord, it's about me. But at the end, ma-realize mo sana na lahat ng mga bagay na yun, ginawa mo lang, inisip mo, yung mga success na meron tayo. Sino pong dahilan? Si God. Si God yung dahilan. Because siya ay tatapat. Sabi ito, God, in His love and faithfulness, shapes us to defend, rely, and trust in Him through not enough, just enough, and more than enough season of our lives, so that we may see that He is always enough. Ang Diyos ay sapat at higit sapat sa anumang season ng buhay mo. At dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, sa covenant niya, mag-communion po tayo. Alalahanin natin yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Pwede mo bang tumayo tayo lahat? As we do our communion. Prepare po natin yung bread natin. Sabi po sa Corinthians, on the night when Jesus was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance." Alam niyo po, ngayong kakainin natin itong bread na ito, ipinapakita nito na yung Diyos na tapat at mabuti ay namatay para sa atin. Hindi para ibigay yung mga material blessings na gusto natin, pero ipakita na siya ay palaging sapat sa buhay. Kainin po natin yung bread. Next verse. And after, in the same way, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance." Ay, gawin lang po natin. Think natin nagawa kanina. The blood of Christ shed for you. Thanks be to God. Sabi sa end ng verse, ano nakalagay doon? For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Anong pong ibig sabihin nun? Nire-remember natin yung kamatayan ng ating Panginoon at yung pagbabalik niya. Nire-remember natin yung kabutihan niya, yung katapatan niya, yung kahabagan niya sa mga buhay natin. Yung even hindi tayo deserve, still, we experience the grace and love of our Father, of our Lord Jesus Christ. Lord, may this life reflects and remembers you. Let's respond with worship.